Nagsimula ang series sa pang-araw-araw na buhay sa lungsod ng Yokohama, sa bansang Japan. Subalit biglang lumitaw ang isang napakalaking kaiju sa ilalim ng tulay, na nagdulot ng ilang pagkasira ng mga infrastruktura, habang agad na itinaas ang emergency kaiju alert sa buong lungsod. Kaya habang abala ang mga sundalo sa paglikas sa ilang mamamayan, ilang helicopter ang dumating upang kunin ang atensyon ng nagwawalang kaiju at pinaputukan nila ito gamit ang mga missile. Lumabas sa helicopter ang 3rd Division Captain ng Defense Corps upang pangunahan ng pagpuksa sa kaiju, habang kasunod nito ang ilang kasapi ng kanyang unit at pinaputukan ang malaking halimaw. Dito na ginamit ng babaeng kapitan ng kanyang malakas na boga, na ikinasabog ng katawan ng kaiju at nagawa nilang matalo ito sa ilang minuto lamang. Kaya habang pinupuri ng mga mamamayan ang 3rd Division Defense sa pangunguna ng kanilang babaeng kapitan dahil sa kanilang kabayanihan, dito naman papasok ang ating mabilis na lumapit si Kikuro, ngunit bigla siyang kinutongan ni Ichikawa dahil sa kanyang kapabayaan, habang nawalan naman ng malay si Kikuro. Matapos ang nangyaring insidente, dumating sina Hoshina at Mina sa bangkay ng Hanjo, at kinilala nila ito na pareho sa nangyari sa Yojo noong nakaraang 3 buwan. Habang nag-uusap sina Kafka at Ichikawa tungkol sa kanilang mga pangarap at kanilang mga inaasam para sa resulta ng pagsusulit, biglang dumating si Mina upang magpasalamat sa ginawa nilang pagtulong kay Kikuro upang maging ligtas ito. Umalis din naman si Mina matapos yun, habang nagpasya naman si Kafka na maghintay hanggang siya ay maging opisyales, bago niya sabihin ang kanyang nais sa kanyang kababata. Samantala, bumisita naman si Hoshina kay Kikuro upang sabihin ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Subalit nang maalala ang hiniling sa kanya ni Kafka na panatilihing lihim ang sikreto nito, sinabi niya kay Hoshina na siya ang tumapos sa buhay ng Hanjo. Kitang nakikinig ng balita ang humanoid na kaiju at hindi ito makapaniwala na walang nasaktan sa ginawa niyang insidente. Nang marinig niya ang tungkol sa kaiju number 8, bigla siyang nakatanggap ng tawag at nag-transform siya sa pagiging isang tao upang kausapin ito. Lumabas ang halimaw sa banyo, kung saan ang tumawag pala rito ay ang mga dahila Kafka at Ichikawa sa cleaning company, at wala silang malay na may katrabaho na pala silang isang halimaw. At dito muna nagtatapos ang ating anime recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa panonood.